Welcome back sa numero 1 male podcast sa buong Southeast Asia. Soon buong mundo. Anti-Support Social Club. Maraming salamat syempre sa Triton Studio, sa Triton Entertainment para sa ganito ka-high quality na setup. Sobrang solid. Maraming salamat Triton. Alam mo ha, thank you Triton. Triton Studios and Triton Entertainment. Maraming salamat. Kamusta kayo? Solid. Busog, ayun. Hinantok. Paano kaya, no? Ang hirap pag kumain, no? Hindi, ganun. Ewan ko, ganun talaga. Kaya minsan, bago talaga ako gumawa ng isang, kunyari, mag-i-edit ako ng video, gagawa ako ng video, iniwasan ko talaga kumain eh. Kasi pagka napadami yung kain, parang ibis na magkaroon ng energy, mas lalong bumababa. Ewan ko, sa akin yun ha. Teka, may nagtatanong na daw pangalan mo. May tsura ka daw na daw pangalan mo. Joshon Point pare. Joshon Point. Sa lahat ng social media platforms. Joshon Point, YouTube, sa TikTok, Facebook. Sa Pornhub. Yeah. Pornhub, wala pa. Soon. Wala pa? So, mapasok siya. Nagsushoot ka na. Soon, in-edit na lang. Kinukulayan na lang. So, isa daw. Okay. Abangan nyo kami sa Pornhub. Ay, sa lahat ng social media platform. Social media platform ba yun? Ang Pornhub? Parang hindi naman siya social media na tawagin. Adult site. Adult site. Parang pero platform pa rin siya. Technical nga. So, social media. Parang di sa social media. Hindi siya social media, pero platform pa rin siya. Talagang nagtalo pa kayo dyan sa ganyang site, ha? Parang wala ka namang isa-social dun sa Pornhub. Sino kakaibiganin mo dun? May mo account dun, bro. Meron, pero hindi ko alam yun, ha? Relax. Nasabi lang sa akin yun. Magpakilala ka na. Legendary Ato Class S. Legendary na yun dati, di ba? Ato Lihitimong classes na pangat. Ngayon, legendary Ato Classes na kasi ilang beses na tayo na-cancel, ilang beses na na-take down. Humihinga pa eh. So, legendary, I guess. Umpisahan natin sa mababa lang. Bakit ka galit sa bakla? Ako, ito. Clear. I-clear natin. Okay. Yung mga bakla, yung mga member nila, tahasan silang nagpapakalat nung idea or ine-educate nila yung mga tao tungkol sa ganung kung ano man yun. Takabadingan. Yeah. Ngayon tayo, ganun lang din yung ginagawa natin. Nagpapakalat lang din tayo sa mga new wave ng lalaki na, ang sarap maging lalaki. Okay lang din maging lalaki. Kasi ang numero 1 napeperwisyo nung ganong influence nila na mag-out, maging bading, yung mga pangit na kagaya ko. Bakit? Kasi yung mga pangit na kagaya ko, pre, dahil hopeless sila sa pag-ibig, hindi sila kagusto-gusto. Tapos wala silang napapanood na ganito. Akala nila, yung case nila, hopeless na. So, makakita sila ng gano'n na, pag nagbading pala ako, parang superior ka bigla. Pag bading ka, bawal kang anuhin na, bawal ka ng ganito, magbabading na lang ako. Kumbaga may immunity ka? Yeah. May vanguard ka? So, mas nangungusap lang ako sa mga kapwa ko pangit na, eto, pangit to. Okay lang. Kaya, kahit pangit ka, papalag. Hindi mo kailangan maging bading. Pero kung gusto mo maging bading, wala pa rin problema. Kumbaga, sinishare ko lang din na masarap maging pangit na lalaki na namamalag. Minsan ba sumagi sa isip mo? Kasi sabi mo nga pangit ka nung kabataan mo na... Kahit na ngayon naman, napupugian ka ba sa akin? Na what if... na sumagi sa isip mo na mag-ano na lang din kaya ako. Magbading na lang? All out na lang din kaya ako. Hindi. Manyakis ako eh. Bakit may mga bading naman yakis? Para sa akin, hindi, lalaki. Baka hindi ka pa sure sa gender orientation. Buta, patay lang sa'yo. baka, bro, kaya nga tayo bumuo ng podcast na Anti-Support Social Club dahil iniiwasan natin yung ganyan. Biglang magdududa ka sa kasamahan natin. Joke lang, joke lang. Tinatrap mo ako Tinatrap mo ako medyo gumaganda ka nga sa paningin ko eh. Yari ka na mama. Icebreaker lang. Anyway, di ba yun, nagpapakalat lang din ako ng influence na okay lang maging pangit na namamalag sa buhay na nag-i-strive ng, diba? Hindi, wala akong pakinga sa kanila. Bala sila dyan. Bading sila, pakalat silang kabadingan, go. So sinasabi mo, karamihan... Nagpapakalat lang din ako ng pagkalalaki. So sinasabi mo, karamihan ng mga bading, mga pangit yan na nag-transition to bading. Karamihan. Kasi, yung nagiging chicks lang naman na bading or nagiging trans, yung may pera. Majority sa bading, walang pera eh. Di ba? Nagmumukhang talaga eh. Di ba? Parang si Broily. Di ba? Si Broily. Hindi, kaya nga tsaka rin kasi bro, sa panahon din talaga ngayon, no?
uso na yung confusion talaga, lalo na sa mga kabataan dahil nga dati naman nung mga panahon ko, wala namang distraction masyado. Matanda ka na kasi, no? Ilan taon ka na nga? 25. Noy! Chikadoro naman. Hindi. Yun nga, kasi nung mga panahon dati, wala namang masyadong confusion, walang distraction. Wala namang masyadong bading nun. Wala nung mga panahon. Diba? Onti lang. Meron, bro. Oo May nga, pero klase onti ako lang. nun, but sobrang konti lang talaga. At saka, Pero nakapolo pa rin sila, di ba? nakapolo. Tsaka walang confusion nun, walang distraction because, yun nga, ang nakikita mo sa wala pa social media, ang nakikita mo sa TV is more on yun nga, masculinity, femininity, di ba? Kasi halo di ba? But ngayon kasi, ang dami ng yun nga, distraction plus confusion pa. I think kaya nga dumami rin yung percentage. Again, hindi to rumors, this is may statistics to, may facts to na mas tumaas yung percentage ng mga naging gays ngayon dahil nga sa ngayon. Sa influence. Diba? Dahil sa influence. So, again, importante nga ito nga. Kaya nga tayo isa sa mga reason natin bakit tayo may podcast na ganito is para sa mga na-confused dyan, why not try to listen to men. Pakalalaki ka muna. Masculine men na confident ako na masculine kami. I'm 100% sure. So why not tignan mo muna rito. Kung ako-confused ka, try to listen na, teka, masarap maging lalaki. Sa madaling sabi, hindi ka against dun sa community nila, no? Hindi ako against. So may chance kung sakali lang. Kasi wala namang diba? May chance na ikaw kunyari doon. Ba't nag-check na tayo dito? Bro, mamaya mawalan tayo ng subscriber. Puto, 50-50 pala itong mga doon. May nag-edit, no? Ini-slow mo. Lalagyan lang. Hindi, icebreaker lang. Ba't nag-check na tayo dito? Pero, di ba, kailangan di talaga, importante nga yung mga ganitong pag-uusap na may direction yung mga kalalakihan na malaman nila, teka, okay maging lalaki, masarap maging lalaki, try this path, mas mahirap to, it's gonna be rough, it's gonna be tough, but, yung fruit and labor sulit. Homophobic? Tatawa ako sa it's gonna be rough. Usapang ba din, tas it's gonna be rough. Parang iba yung dating. Parang paglabas may mais, no? It's gonna be rough. Pero ito, it's gonna be rough. straight kang lalaki. Anong kunyari? Hindi na magagawa. Anong kunyari? Straight, pagbalik nag-checkan Straight kang lalaki. Papatol ka sa trans. Trans as in, wala na siyang jungle bolo, talagang yak-pisak na. Trans women is a women, bro. Papatol ka sa ganun. Trans? Yeah. Trans women is... A women. Based nun is men pa rin yan So, woman. Hindi. So, hindi ka obra. Kung tatanungin mo, magagandahan ka sa trans women na talagang converted ng ganda na ng mukha, ginaya niya si Megan Fox. Maganda. Pero kung sabihin mo, papatol ako sa, hindi. Pag tinigasan ka nga doon, baka awa, uy! Wala, Brad. Tropa ko yan. Kung trans men yun, trans woman, hindi. Lalaki pa rin yun. Homophobic? Hindi. Paano preference ko yun Pag babae. Preference ko yun Kung ayaw naman nila sa akin, di ba? Kunya, sabihin ng isang trans dyan na, sasagot yan sila. Di ba? Kung ayaw nila sa akin, yes, that's okay lang. Preference mo, ayaw mo ng nakabaskat. No, hindi okay. Di ba? Paano pag babae nag-trans into men? Pero may pempem pa rin siya. Babae siya, nag-trans Tomboy. into men. Tomboy yun. Nag-trans men siya. Mukha siyang lalaki pero may pempem pa rin siya. Bakit? Hindi pa rin papasa. Lalaki yun. Hindi, babae. Ginugulo mo Babae. Babae nag-turn into men. Di ba, babae siya, nag-transform siya sa lalaki. So, mukha na siyang lalaki, mas lalo pa. Oo nga, tama. Pero marireset mo pa yun, pre. Parang cellphone lang. Uy, tomboy pare. Siya yung resetter Tomboy, hindi yung trans men. Iba yun Lalaki, maskulado. Tanginang gulo, no? Maskulado na. Pero alam nyo ba, ang isa sa gustong ipasa nila ngayon is ilagay na subject sa school yung gender orientation. Kumbaga magkaroon ng isang oras ng subject para talakayin yung anong gender ng mga tao. Kasi parang 100 ng gender na naimbento sa western countries. So gusto nila, aralin nyo ng mga kabataan para mabuksan yung kaisipan nila sa mga iba't ibang klaseng gender. Parang pinipilit nila sa lahat ng sangay ng para mag-function yung tao, no? Sa pag-aaral, sa love life. Kasi, di ba nga, may nagtitiktok, tanong siya ng tanong, papatol ka ba sa ganito? So, pinipilit nila na pasok sila bilang karelasyon.
Oo. Diba? Ako, agree ako dun na... Kajowa-jowa pa rin naman, di ba? Di ba? Alin? Uy. Ano trap question eh. Alam mo yung ano, biglang tatanungin ka, tapos hindi mo alam kung oo ka na, tapos trap question. Hindi, yung ano, wala naman tayong problema dun eh. Sa kung ano. Wala palang problema na pinili nila, Brad eh. Di ba? Wala na tayong problema dun. Buhay mo yan, personal na buhay mo yan. Go ahead. Pero yung mangi-influence ka na ng kabataan, which is pag bata ka, you're vulnerable sa information. Ayun eh. nga. Diba? So, para sa akin, hindi na ako agree dun sa mga ganun. No? Ayaw mo magkaroon ng subject ng gender orientation Sa bata? Oo, sa Hindi school, pwede. sa elementary and Hindi high school. pwede. Kasi, again, pag bata, vulnerable yan. Lahat ng i-take niyang information, i-take ng bata as totoo. Di ba? Yeah. Tsaka, i-confuse mo na yung bata sa ganong klaseng sensitive topic, di ba? It will open up to another issue na naman. So, kawawa yung bata na in the first place pa lang, confused na siya. Ko-confuse mo pa ng mga ganong klase. It will lead to more issue sa bata. Kawawa yung bata. Unlike pagka ituro mo yun, kung matanda na, may gumagana na yung logic ng tao, pwede siya makapag-decide ng mabuti. Pero pag bata, lugi eh. Lugi. Kasi para ma-address din daw nila ng tama yung mga may gender na iba. Kasi Ito na lang. offensive Hindi to trap question. O sige. Straight kang lalaki. Okay. Okay. May tomboy. Okay. Yung tomboy, may karelasyon siyang babae rin. Nang matagal, long term. 5 years. Tapos biglang, after nung breakup, galing siya sa long term after nung breakup, nagpakababae siya, pasok siya sa standards mo, pero dahil galing siya sa babae, tas galing siya sa isang long-term relationship, papatulan mo? Pwede. Yeah. Pwede kasi para sa akin pag galing sa babae, hindi siya ganun ka-dirty para sa akin compare sa lalaki siya nang galing sa ethics. Kasi pag babae sa babae pa rin yun wala namang masyadong magagawa yun Hindi mo alam kung ano pinasok dun, kung upo ba yung pinasok dun. At least hindi may mod ducks na ano yun, di ba? Hindi pa rin ganun ka-dirty yun. Kahit saksakan niya na saksakan ng mga kung anong dildo, something shit yan. Iba pa rin yung lalaki talaga. Kasi alam nyo naman makipagbembangan ng lalaki, iba talaga. Hindi ko alam. Parang ano eh. Okay. Kailangan mo ng gender orientation talaga. Yung ano Talaga, pare, diba? yung... Galing sa long term na. Galing sa long term. From Tibo. Oh. May jowa siyang long term na babae. So, Kajowa-jowa. itong babae na to galing sa Tibo. Ng long term, 5 Long years, term. ganun. Tapos pasok siya sa taste mo, Sa nagpapakababae akin na siya. regardless kung galing naman siya sa lalaki or sa tomboy, di ba? Regardless kung saan siya galing. Basta galing siya sa isang long-term relationship, para sa akin, hindi naman siya no-go zone, but red flag. Kasi meron akong tinatawag na no-go zone. Pag no-go zone, as in, wag mo nang pasukin yung tao na yan. No? Bakit red Yari flag? ka dun. Red flag lang. Because, again, pagka long-term kasi, galing sa long-term, kahit naman lalaki, babae, no? Wala akong problema. Pero kasi, pag galing sa long-term relationship yung isang tao, again, nandun yung nasanay siya. Nasanay siya sa ganitong klaseng pamamalakad nung ex niya, sa ganitong klaseng ugali nung ex niya. Now, dagdag mo pa yung kung ano man yung reason, kunyari, sabihin natin cheating, nag-iwalay sila dahil sa cheating. Mahirap siya maayos bilang ako yung bagong ka-relationship niya. Mahirap nang ayusin yun, yung mga nakasanayan niya. Pwede niyang, kunyari, for example, mayroon kang company. Kasi di ka naman tatagal sa isang company or sa isang relationship kung hindi maganda yung relationship niya. For sure, maganda yun. Tumagal 7 years. Healthy, Healthy, di ba? fruitful. 7 years. Yeah. 7 years ka sa company, ibig sabihin, nabibigay ng company yung gusto mo. Now, lumipat ka kung ano man ang reason. Hindi yun na ibibigay hindi napapantayan ng company nilipatan mo yung nabigay ng previews. 5 Anong years maramdaman mo? Yeah. Anong maramdaman mo? Di parang, nasa na siya? Nasa na to? Nasa na yung gano'n? Namimiss ko yung ganitong treatment. Nauuwi ngayon, di ba? Nauuwi ngayon yung relationship na bago pa lang, kaya napapansin nyo, bumabalik sa ex Diba? Bumabalik sa ex. Again, this is a red flag zone. A red flag to. Kumbaga, warning yan sa'yo na baka bumalik yan. Hindi naman siya, pwede mo pa Kajowa-jowa pa rin. Kajowa-jowa para pa rin. sa'yo. Okay. So, red flag lang. Red flag lang. Ako,
agree ako dun sa red flag na nilagay mo dun sa ganun pattern. Kasi nga, may nakasanayan. Pero ang tingin kong disagree lang ako dun is yung nag-jump to conclusion na hindi mo kagad mapapantayan yung nagawa ng ex. Pwede kasing, kaya kanya pinili ngayon kasi baka mas better ka. Upgraded version ka nung ex niya. Yeah, may point. So doon pa lang tataob na yung 7 years. Kaya ka nga nandyan ngayon kasi iniwan niya yung loser. Ikaw na yung the best upgraded version ka. And also para sa akin, doon ako mag-iibay green flag Green flag ang? 7 years. Ay, yung galing sa long term. Kahit sa lalaki siya galing tol, green flag pa yun. Basta galing sa long term. Long term. 7 years, 6 years. Compare sa babaeng single ng 6 years. Yan naman ako magbabato ng isa pang Okay. Compare naman sa babaeng single ng 6 years. Mas pipiliin ko yung may boyfriend siya ng 6 years, 7 years. Why? Nababantayan siya puta yung babae. babaeng... I agree din. Yung babaeng single puta 6 years. Di ba lang ginawa? Oo nga, no? Diba, at least yung 6 years na long-term relationship, bantay sarado yung EBOB na yun. Ng isa lang. At isang edits lang din ng chumichis dog sa kanya. Diba? Okay, galing. So, hindi na dadagdagan body count niya. 1 pa rin yun. Diba? Unlike pagka single ng 6 years yung babae, pucha, hindi mo alam. Baka nag-urban na yan, nag-silo na yan. Hindi mo alam. Talaga may pa-drop ka na pangalan. Sorry, direct. Palima yung mga ganun mo. So, green flag sa'yo pag babae naggaling sa long term? Pag long term pare. Kasi nga, bantay sarado. Rationally yun mas compare sa... Basta i-compare mo lang siya sa single ng 6 years. Okay. Kaya nga agree din ako sa sinabi niya. Mas red flag yung single ng 6 years, 7 years. Kasi, bakit hindi ka nagkakajowa ng 6 years, 7 years? Tangina, there's something in you na baliw, may pagkabaliw ka siguro. Kaya ayaw ka i-handle ng lalaki. Ganon din sa tomboy. Kahit tomboy may hawak sa kanya, basta hawak siya ng 7 years, 6 years, mas okay sa akin yun compare sa single na babae ng 6 years. Yeah. Red flag yun. May something yun. Tangina sa akin, mix. Pwedeng green flag, pwedeng red flag. Like for example, pag may kausap ako ngayon na galing daw siya sa isang long-term relationship. Kasi nalolocate naman natin kung sino yung ex di ba? Nalolocate natin kung sino yung ex. Ngayon, magiging mapanghusga ako, i-check ko sila parehas. Anong naging aura nila? Kahit hindi ko sila makausap parehas. Depende lang sa kinalabasan ng buhay. Doon ako titingin. Pag mas fucked up yung babae, compare doon sa lalaki, tas pag tinanong ko yung babae, bakit kayo naghiwalay? Tapos puro kasalanan ng lalaki. Tapos ang nakita kong nag-progress sa buhay yung lalaki. Para sa akin, bobo tong babae. Di ba? Kasi... Tatapon mo na yan. Red flag. Kajowa-jowa pa rin. Pero red flag. Na green flag. Kasi... Green flag kasi. Ang tingin ko doon, damage yun. Hindi na nun alam yung gagawin. Wala nang direksyon yun. Bakit green flag? Ngayon, kung ikaw, lalaki ka na, matalino ka, alam mo yung game, alam mo paano magmamando ng ganun, hindi niya na nga alam yung next step niya Ikaw yung maglalagay ng system dun. Tingin mo mas leadable siya, mas coachable siya, mas coachable siya? Depende sa depende sa pagkasira. Kung sirang-sira, yung talagang di niya na alam yung gagawin niya, yung next step niya sa buhay, green flag yun. Kasi ikaw na yung maglalagay ng program dun Okay, diba? So yung based dun sa narinig ko sa'yo, magulo, red flag na green flag. Nagiging green flag sa'yo yung babae na wasak na wasak. Hindi niya alam yung gagawin niya, willing siya magpa-coach. Kasi meron mga nabubroken kasi pare, di ba? May mga nabubroken na babae, lalo na yung ibig ko sabihin kanina na dahil alam niya na ganito dapat yung deserve niya dahil nga galing siya sa isang long-term relationship. Dahil alam niyang ito yung deserve niya. Pagdating niya doon sa bago, imbis na coachable siya ngayon ang maglilid dahil ito yung gusto niya. Alam niya na yung gusto niya. So gusto niya, ito gawin mo sa akin. Siya ngayon yung naglilid sa relationship imbis na yung bagong lalaki na ka-relationship. Which is, again, kaya nga sinabi ko red flag kasi nga, warning yun. Pero as in, kung tiwala ka naman sa pagkalalaki mo, sa leader ka, kaya mo bago yun Yeah. Pero yun nga lang, red flag talaga siya. Kasi yun nga, imagine mo, isa kang babae na na-treat ka ng tama, no? At gusto mong maramdaman ulit yun, i-demand niya yun sa bago niya. Di ba? Correct. I-demand niya yun sa bago niya. Gusto niya, ito mararamdaman ko, gawin mo nga to, gawin mo to. Diba? Pero again, mas malayo na kasi milya niya, di ba? Yung miles niya. Yung tinakbo niya, di ba? So may dalawang owner May dalawang klase ng yung babae na willing na matuto sa bago at meron namang babae na galing sa isang relationship na gusto niya, siya na yung masunod. May mga pagkakataon naman na bilang lalaki, talagang pasok na pasok to Pasok sa bangatang babae Pero
galing nga siya sa long term. Bilang lalaki, ano yung mga magiging preparation mo? Ano yung magiging game mo? Kung wala talaga, gusto mo talaga siya, pwede to, gusto kong itry to, gusto kong i-testing to. Bilang lalaki, ano yung mga maging preparation mo kung jojowa ka ng galing sa isang long-term na relasyon? Yun nga, again, sabi ko kanina, di ba, red flag. Pwede siya maging green flag. Nakadepende yun sa lalaki, hindi sa babae. Totoo. Because, yung babae kasi magre-react lang yan sa'yo. Di ba? Kung susupot-supot ka, maglilid ang babae. Pag naramdaman niya sa'yo na, assertive to step back yan, titignan niya yung galaw mo. So, again, pagkagaling sa long-term relationship yung bayan at gustong-gusto ko siya, babasahin ko muna, no? I-date kami for a couple of months. Hindi ko siya jojowain agad-agad. Magdi-date lang kami siguro, a couple of months para mabasa ko kung ano ba tong girl na to. Kasi importante yun yun ang nami-miss out ng karamihan ng lalaki. Porket sumama sa kanila yung babae or feelings nila, mahal nila yung babae, hindi na sila nagbabasa. Nagpapadala sila sa emotions nila. So, gusto ko to, mahal niya ako, mahal ko siya. Okay, good, i-go na natin to. Sineryoso, ni long term yung relationship, hindi nagbasa. Lumabas yung red flag na ugali kung kailan matagal na. Good thing kung lumabas yung red flag na ugali niya kung wala pang commitment. Like for example, magka-relationship pa lang kayo. What more pa kung kasal na, saka nilabas yung red flag. Diba? Mga nagmamadali. May maraming ganyan, yung mga nagmamadali. Yeah. Di ba? Basta nagpadala sa feelings Padala sa emotion, nasusupot. So, yun ang marirecommend ko. Kung ako ang magpupursue ng babaeng galing sa long-term relationship, unang-una, never invest too much emotions muna. Yun. Number 2, basahin ng maigi yung galaw ng babae. Tignan mo kung coachable ba siya or kung may alpha female na yung babae. So, 'di ba? Saan mas madali doon? Mas matigas ulo ng alpha female 'di ba? So, bakit? Again, alpha female. Gusto niya siya na yung magti-take ng lead dahil nga nasarapan siya doon sa treatment sa kanya nung previous na 7 years na tumagal. Gusto niya maramdaman 'yun. Parang i-mold niya ngayon itong new relationship niya into her liking kung ano yung, 'di ba? So, again, magdidepende 'yun sa lalaki. Pero nabanggit nyo kanina na bina-background check nyo yung ex. Real talk yan, pare. Inaalam nyo yung ex ng babae nyo. Yeah. Ikaw din? Background check in terms of lang, yung hanggang sa... Ako hanggang family lang Hanggang family. Pero yung hanggang saan ba? Hindi, kayo kasi, di ba sabi nyo, tinatanong nyo sino yung ex. Puta, hindi ko alam. Hindi mo ginagawa yun? Kumbaga... Hanggang family lang. Matrabaho. Oo, para sa akin, matrabaho ka masyado. Para usasain ko pa yan. Wala akong ganung time para doon sa kanya. O tinatamad akong iba to yung time ko doon sa sitwasyon niya. Alamin ko yung lalaki yan. Ano pakialam ko dyan? Diba? Kasi malalaman ko naman pag di mo na ako gusto Aangal ka na sa gusto ko Yun lang naman rules ko. Aangal na siya sa gusto ko, sa patakbo ko. Lahat yan, wawasakin niya na yan. Guguluhin niya na yan. Di niya na gusto patakaran ko Then so be it. So ba't ko pa aalamin? Wala na. Parang sayang oras na lang. Kasi kahit ma-perfect ko yun, malaman ko yung past niya, ganito pala yung mali nun, ganyan pala mali nun. Kahit perfecting ko yan, pag once na ayaw na sa'yo ng babae yung feelings niya, wala ka naman magagawa So parang ano ka na lang. Improve myself na lang always. Kasi yun lang naman ang endgame. Pag na-olats ka, ayaw sa'yo. Pag nananalo ka sa game mo, gustong-gusto ka. Ganun lang naman ang babae. Kailan ba humiwalay ang babae sa isang lalaki nagpapanalo? Unless kung minamaltrato siya. Hindi yung sa yung nag-trending yun sa internet Or hindi na siya sinesex. Yung nag-trending sa internet sino yung may-ari ng Amazon ba yun? Jeff Bezos? Diba? Tapos may babae siya, diba? Yung babae niya lingon sa ibang lalaki. Kay Leonardo DiCaprio. Lintik na ang tinikas nun. Wala naman tikas si Jeff Bezos, pre. Pera lang. Diyan nga tayo nagtatalo Oo. Wala siyang swag. Ni fashion nga wala Okay. Wala siya. Wala. Normal lang siya na talagang matalino sa business pero hindi niya na-improve yung health, yung body, yung right mindset, tamang paghawak ng chick. Wala siyang ganun. Kung magiging specific ka lang sagad, kagaya ng tanong kanina, kung may babae na trip mo talaga galing sa long-term na relasyon, ano yung magiging preparation mo? O magiging specific ka as in specific sagad? Actually, wala talaga akong preparation sa chick It's either gusto mong pumasok sa mundo ko, susunod ka lang, yun lang. Pag hindi mo gusto sundin yung sinasabi ko, hindi mo gusto. Ang mga babae na pinapapasok mo sa sistema mo, yung may gusto lang sa'yo.
never kang gumusto? Meron din may mga hindi ako magpapaka-hipokrito. May mga time din na ako yung unang gumusto sa Ayabab. Pero na-flip ko siya eh. Na-flip ko siya na ending na ako na yung gusto niya nung huli. Tapos siya na yung hindi ko masyadong sakto lang. Parang gano'n. Pero nung unang-una, ako talaga may gusto. Simp, no? Totoo yun. May time na ako unang may gusto na talagang ako nag-effort, nag-best foot forward ako ng slide kasi worth it naman eh. Kasi mabait naman yung babae, modest naman siya. So, bakit hindi ko siya deserve bigyan ng ganong atensyon? Deserve naman din niya, di ba? Especially kung halimbawa, birhen yan, o kaya pangalawa ka pa lang, why not? Di ba? Sobrang wild na follow-up question. Like for example, kasi ako, personal, parang naniniwala ako na once na may binengbang ka, parang may epekto sa'yo na na kung ano man yun, na hindi ma-explain. Kursunado mo yung babae, galing siya sa long-term na relasyon, tapos may chance na mabengbang mo siya, gagalawin mo siya. Bakit hindi? Sino ba lalaking tatanggi? Diba? Ano naman kung galing siya sa long term? Actually, kahit nga sobrang crazy na niya, na galing siya sa long term, baliw na siyang babae, maganda siya, at gusto niyang sumunod sa akin, bebembakin ko pa rin siya, why not? Tanga na, diba? Pwede naman eh. Kung may opportunity naman, why not eh, diba? Na mabembang eh. Pero, yun nga, doon pa rin tayo babalik sa kung is this girl worth ng serious relationship eh, di ba? Yun. Kung hindi ba niya mapapakita yun yung sa akin kung hindi niya ba kung wala ba siya ng mga red flag na hinahanap ko, di ba? Why not, di ba? Basta sa akin, ang rules ko lang, bago bembangin yan, sumunod ka. Pakita mong sinusunod mo talaga. Tapos hindi mo pinapahiya yung imahe ko. Yan lang naman rules ko sa babae, napaka-basic lang eh. Pag nasa akin ka na, wag ka ng parat, wag kang pagala-gala, wag kang inom ng inom kung saan-saan. Basta anything na makakasira sa imahe ko, wag mong gagawin. Ang magiging comment dyan, tayo na controlling, gusto ng katulong, ganito ganyan. Clear natin, no? Bilang sisa daw, ano bang purpose, ano bang tingin mo sa babae? Bakit mo siya ginojowa or gino-girlfriend or ginagawa? Sagutin ko muna yung controlling. Pwede kasing dalawang word yan eh. Na pag nirephrase mo, nagiging masama pakinggan. Like controlling. Sa akin, hindi controlling yun, pare. Nililid ko siya sa tama. Nililid ko siya sa maayos. Kasi maayos nga yung buhay ko eh. Bakit hindi ka magpapalid sa akin? Diba? Compare mo yung buhay mo sa buhay ko. Mas maayos yung buhay ko sa'yo. So, ba't ako makikinig sa'yo? Sa akin ka makinig. Ayusin ko din yung buhay mo. Di masaya buhay natin dalawa. Kasi hindi naman ako magugustuhan ng chick na yan, pare, kung mas maayos buhay niya sa akin eh. Unless kung 40 years old siya. Bakit? Ano yun? Ano meron? Wala na, naghanap na lang ng companionship yun eh. For real, ang dami ko nakikitang ganyan, tol. Matatandang babae. Pero bago tayo tumalon dyan, doon muna tayo sa topic na gano'n. Wala masama. Basta makikinig ka. At hindi controlling yun, pare. Kahit sinong lalaki gusto ng babaeng nakikinig. Okay. Kasi putay na, ikamamatay mo. Kapag nakipagrelasyon ka sa babaeng hindi nakikinig, mamamatay ka na maaga, sinasabi ko sa'yo. Kasi halimbawa, mag-mall lang kayo, butangera yung babae mo, hindi nakikinig sa'yo, magit-git ka lang, halimbawa, parking ka sa mall, magkagit-gita, nagkakaunahan doon, di ba? Makipag-away yan, magmura yan doon, may baril yan, mamamatay ka talaga, maaga. So, ano ang purpose ng babae sa'yo? Anong tingin mo sa babae? Bakit ka nagpapapasok ng babae sa sistema mo? Para siyang french fries sa McDo, add-ons lang. Go! For me, pare, real talk, add-ons siya sa buhay ko. Kumbaga, amplifier siya. Kumbaga, masaya na ako, i-amplify niya palalo. Yun naman talaga eh. Amplifier, ngayon, galing. Kung tingin ng babae na mababa yung tingin ko sa kanila dahil sinabi ko yon na add-ons. Ganun din naman ako sa buhay niya. Add-ons lang din naman ako sa buhay niya, di ba? Another man para protektahan siya bukod sa papa niya. Siyempre, financial stability. Add-ons din ako sa kanya. Add-ons din sa akin. So, wala masama dun. Okay. Para sa akin, ang love is a trade. Relationship is a trade. Ako bahala sa protection mo, ako bahala sa financial stability natin. May kakainin ka kahit papano. Hindi man kasing rangya ng ibang billionaire na may jet, pero hindi ka magugutom sa akin, diba? Okay. Ang kapalit, sumunod ka. Kasi puta, mamamatay tayong dalawa pag masyado kang, diba, pumapel. Ano naman yun eh. Ikaw para hindi kasal ka pala pero ma-elaborate mo ba yan kung bakit mo pinakasalan yung asawa mo ngayon? Anong tingin mo sa kanya? Bakit mo siya pinapasok sa buhay mo? Tapos ikaw malupit ka kasi pinakasalan mo eh. That's too personal pare Pero sige, magandang question niya. Kasal siya eh. Huwag mo pangalanan. Hindi. The main reason naman kung bakit ako siya yung napili ko kasi lahat ng
hinanap ko sa babae, nandun eh. Misogynist, pare. Ay, Hindi pare, kasi real talk lang, di ba? Hindi naman tayo mag-a-add ng tao sa buhay natin lalong-lalo pakasal. Correct. Kung pabigat sa maraming nangyaring ganyan. Pinapakasalan, pabigat pala sa buhay. Saka nagsisisi kung kailan kasal na, di ba? So, yun, magaan eh. Katulad niyan, nung meron akong passion na gustong gawin, support. May business ako na ginawa, tumutulong magbalot sa akin. Tapos, ayan, katulad nito, ganyan, mga ginagawa natin na ganito. Support siya. Di ba? So, nagpapalid din siya sa'yo. Parang exactly what I said din, di ba? So, yun lang, madali eh. Madali. So, mahirap na, lalo sa panahon ngayon, mahirap na makakita ng babaeng ganun. Totoo. Diba? Lalo na sa mga mindset na kumakalat ngayon na pwede natin i-topic next time. Diba? So, hindi niya inadapt yun. Magaan, madali, may peace. Pag uwi ko sa bahay, tahimik, may masahe ka pa. Katapos, di ba? Bakit mo papakawalan nun? Ang tanga mo na pag pinakawalan mo yung gano'n. Di ba? Binabalik niya yung energy na binibigay ko sa kanya. Di ba? Kasi Diyos, ang daming kumo-question sa'yo dyan. Alam mo naman yan sigurado. Sa part na nagpakasal ka, hindi ka na ganito, hindi ka na red pill, hindi ka na ganyan. Ako, kinampihan ko siya nung time na yun. Alam ni Diyos yan. Sinagot ko talaga yun. Sabi ko, nakahanap siya ng gusto niya eh. Wala naman masama eh. Buhay naman niya yun eh. Tsaka naka-attend ka ata ng kasal yan, nakakain ka rin sa buffet. Hindi ba? Hindi pa kami tropa. Kung tropa tayo, baka... Pinagtanggol ko siya nun pare. Sinabi ko talaga, yun ang gusto niyang goal eh. Nahahanap niya nga yung quality ng hinahanap niya. Kasalanan ba ni Josh na hindi niyo nahanap yung gusto niyo? Ayun eh. Sinabi ko talaga yung pare. Thank you dyan pare. Pero yun na actually, totoo nangyari yun. Iyak mo tuloy si Josh. Hindi, alam kasi nung alam niya mapapanood ng asawa niya, yung papalakas ka. Paano pag napanood niyo ito mamaya? Ay, sa susunod na araw. Hindi, ang lakas ng... pagsasangag ka nun, par. Sangag, ilang itlog. Pula-pulutan si Josh on point. Hindi, nagpapalakas, may nagawa atang kasalanan eh. Apologize ba yan? Tingin ko, masyadong parang sinulat kanina yun eh. Di ba? Galing nung pagka-construct eh. Sinagot ko lang eh. Matalon lang ako, nagka-jowa ka na ba ng ganun galing sa long term and then napunta sa'yo? Nagkaroon ka na ba ng ganun experience? Sumpa ng 3 years. Laging 3 years eh. Lagi ka lang 3 years, tapos nag-end up ka na? No, tapos yung naging jowa ko, galing din sa 3 years. Long term na ba? 3 taon eh. Long term na ba ang 3 years, Tito? Ay! Tito. Sorry. Long term pare 3 years, Pasok na ba siya? Pasok na yung long term, 3 years, taon. Pero parang mid pa lang siya. Gitna. Pero long term na rin yung 3 years. Madaming pwedeng mangyari sa 3 years eh. Maraming challenges pwedeng pumasok sa 3 years eh. Diba? So long term na rin, no? Ikaw, tatanggapin mo ba kapag galing sa 3-year relationship yung Pap? Pag capable ako. Paano capable? Like for example, kagaya sabi ko, diba, chinecheck ko yung ex eh. Sino yung pinanggalingan mong 3 years? Pag kaya kong panisin yun sa lahat, as in sa lahat, sige, game. Paano kung mas mayaman ka dun sa lalaki niyang ex niya, pero puta taga-Congo yun? Taga-Congo, no? Malaki yung 6'7". 6 inches. Oo nga, no? Oo nga. Hindi ko siya mapapanis sa lahat. So, medyo tagilid. Off ka dun. Oo, medyo tagilid. Ngayon, pag galing sa long term, tas chinek ko, kaya kong panisin yung mga previous. Kasi pag hindi mo kayang panisin yung mga previous, may hirapan kang mag-progress dun. Kasi maiko-compare yung ganap mo sa ganap ng mga ex nyo. Yeah, dati ganito eh. Dati ganyan. Exactly. Yun yung point, yan din. Kasama rin yun sa point ko kanina. Diba, sabihin. Maikukumpara ka na kasi. Tinitipid mo ko, ganito, ganyan. Yun nga yung inagreean ko din kay Josh na sinabi niya na ayaw niya nang kinukumpara ganyan. Kaso nga, ang argue ko dun, kaya napunta sa akin yung EA kasi nga ako yung upgraded version eh. Laging ganun, kasi nga lagi natin sinasabi dating up ang EA eh. Hindi naman dating down yun eh. Laging pataas ang date niyan. Ang mga nakikilala niyan, upgrade palagi. So, I don't look back. Hindi ko na tinitignan yung nasa baba kasi nga dating up sila eh. So, from the time na pumunta sila sa buhay ko, alam ko na pinanis ko na yung ex. So, wala na akong dapat pa i-check para kung pinanis ko ba yun o hindi. Panis na yun. Ganon. Ngayon, pag sinumbat niya sa'yo, na ayaw niya yung ganito, ayaw niya yung ganyan, it means hindi ka na niya gusto. Kasi wala na nga siya sa terms mo. Yeah. Ayaw niya na sa terms mo. Ngayon, kung kayo naman yung nasa long term, tas kayo yung inikisan, kagaya nga na sinabi mo, nag-upgrade Talo yun. ka na. Talo ka na. So check yourself na
Kasi kailangan mo nang magpalupit Ikaw lalo. yung dapat mag-check dun sa Alam mo. tumalo sa'yo. Oo. Sino yung bago nun? Pero kung ikaw yung bago niya, check mo yung ex nun, doesn't make any sense. Oh, Ba't ka totoo. titingin Oo sa nga, likod? totoo, no? Galing. Ngayon, pag ikaw yung tinalo, tangina, ikaw ang mag-self-reflect. Tignan mo anong pagkukulang mo, tapos i-improve mo lahat. Tignan mo din yung bago niya. Tangina, ano bang nilupit nun sa akin? Ako lagi kong ginagawa yun. Kaya pataas din ng pataas eh. Kasi nakita ko magaling sa business. Malupit sa ganito, sa ganyan. May sarili pala siyang ganitong negosyo. Tao ba ko doon? Mas marami palang pera yun. Baliktad naman tayo, pare. Kasi, ayun nga tinitignan ko, di ba? I mean, wala naman talaga akong pakailam sa lalaki. Ang pakailam ko dun sa babae, kung anong magiging mga expectation niya sa akin, di ba? Pero ang pinagkaiba naman natin, bro, wala na akong pakailam dun sa next niya. Kasi, binrake mo na yung heart ko, may pakailan pa ako sa'yo. Wala na. Yun ang ano ko doon. Makes sense. Bitter. Oo, na ako doon, parang... Naging bitter ka. Maganda nga yun eh. Parang healthy nga sa mind niya, para hindi na siya ma-mentally torture. Kasi nandiyan ka na di ba? Ako rin, move on na ako. Masakit, yes, but wala na. Diyan ako walang pakailan. Kasi labas ka na sa akin eh. May pakailan ako pag papasok ka pa lang sa akin. Kasi I have to deal with you pag papasok ka pala sa akin. Pero pag wala ka na sa akin, wala na akong pakialam. Labas ka na sa akin. Maganda yun. Maganda yung pagkakayamay mo doon. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaintindi ko, pero dagdagan nyo na lang. Kung kulang, parang na-check ko siya, kumbaga, never magiging problema yung mga bago mong makikilala na galing sa isang long-term na relasyon. As long as palupit ka ng palupit, sobrang lupit mong lalaki. Yun talaga eh. No? Yun talaga yun yung parang pinakapulot dulo eh. Di ba? Ng lalaki. Pwedeng hindi ka mag-care dun sa previous niya dahil, confident ka, alam mong malupit ka. Yeah. Hindi ka rin mag-care kung sino yung next niya kasi malupit ka pa rin. Makes sense. Diba? May punto ka doon. Unti-unti mo nababago yung utak ko doon sa part na yun. Oo nga, Pares naman may punto eh. Pares naman punto. Pero yung past o yung future niya, parang, makes sense. Pero, tangina, doon pa rin ang bagsak niya kung lumulupit ka ba. Kasi pag natatalo ka sa buhay, lahat sa health mo, sa katawan mo, sa negosyo mo, puking lahat yan, babagsak lahat yan. Pati relationship mo, pati girlfriend mo, bibitaw yan. Diba? Lahat yan, sunod-sunod, parang pyramid, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Bibitaw lahat eh. Once bumitaw ka sa pagpapalupit ng sarili mo. So parang non-stop talaga bilang lalaki, no? Magpapalupit ka talaga ng magpapalupit ng